Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay patuloy na umaasa sa biyaya ng ating Panginoon na kayo po ay datna ng munting pag-aaral na ito na nasa maayos at ligtas na kalagayan. Kayo po ngayon ay nakatutok sa programa nating International Mixed Martial Arts Sports Federation Incorporated, na kung saan ang layunin po ng programang ito ay maituro sa inyo ang tamang prinsipyo ng self-defense pagdating po sa pag-aaral ng martial arts. Bakit dapat natin itong talakayin? Sapagkat marami po sa kasalukuyan nag-aaral ng iba't ibang disiplina ng martial arts. Kaya lang, ang nagiging resulta ng kanilang ginagawang di umano'y pagtatanggol sa sarili ay nauuwi sa usaping pangkorte. At ito po ang pagkakataon, mga kaibigan, mga kapatid, upang maituwid natin ang ating mga maling sistema sa pag-aaral ng martial arts. At uhugutin natin ang pag-aaral na ito buhat sa Revised Penal Code at maging sa Biblical Principles. Bago yan, tayo muna ay manalangin. Dakila po't makapangyarihan namin Diyos, muli naming pinagtatagubilin sa inyo ang aming pong gagawing pag-aaral. Hangad po namin na sa programang ito'y maituwid ang nasa mga maling landas ng kanila pong mga pagsasanay, pangkatawan, ukol sa martial arts. Patuloy po ninyo kaming gabayan hanggang sa matapos ang programang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang paksa po natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ay pinamagatan nating martial arts, applying the law of self-defense in Revised Penal Code and Biblical Principles. At isa po sa mga nakatala sa Revised Penal Code sa ikatlong bahagi, yun pong mababasa po ninyo dyan sa inyong screen. Lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Yan, At sa ilalim nga nito, mga kapatid, mga kaibigan, kung bakit natin to aralin, tulad ng ating nabanggit, marami kasing mga martial arts sa clubs na ngayon na nagtuturo ng kanilang mga disiplina. Andyan ang iba't ibang klase ng karate do, iba't ibang klase ng taekwondo, iba't ibang klase ng disiplina ng kickboxing, ng judo, napakarami. Kahit na yung boxing, napakarami ng mga clubs ngayon na nag-aaral ng tungkol sa self-defense. Kaya maraming mga martial arts club ngayon na naglilipana na ating makikita. Meron pa nga dyan mga martial arts na hanggang ngayon ay nahihirati pa doon sa mga pangkultong gawain. Doon sa spiritism na gawain. At pasalamat tayo sapagkat dito po sa ilalim ng ating programa, dito po sa International Mixed Martial Arts Sports Federation, hindi tayo nagtuturo ng mga pangkultong gawain, kundi itinakaan nyo sa isang pang-kristyanong pamumuhay. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng programang ganito para maituwid natin yung nangamamali sa landas na akala nila sila ay nasa katwiran ng pagsi-self-defense, pero pagkaginsa-ginsa natin, ay nagkakaroon sila ng usaping pangkorte. At kung titignan ninyo, ay kapag ka nagkakaroon ng mga usaping pangkorte, yun pong martial artist na akala niya nakapagtanggol siya sa kanyang sarili, yung pala siya pa ang nakagawa ng krimen.
Yan. At marami ding mga nag-aaral ng self-defense na lihi sa panukala ng banal na kasulatan. Kaya sa pagkakataon po ito, ating uutay-utayin, papaano ba natin uunawain ang tama pong disiplina ng isang lumalahok dito po sa mundo ng martial arts, no? Na siyang nag-aaral ng self-defense. Ano ho? Yan. Ngayon, yan pong ating binabanggit po na yan. Unahin muna natin yung sa revised penal code. Sabi po kasi dyan sa revised penal code ng atin pong bansa, doon sa Act number 3815, December 8, 1930, Article 11, Section 1. Doon sa Chapter 2, makikita po ninyo yung term na justifying circumstances and circumstances which except from criminal liability. Sa Article 11, mababasa ninyo yung justifying circumstances. Dito sa justifying circumstances, dito po naka-insert yung ating aralin ngayon, yung self-defense. Ano? Sabi doon nga sa number 1, ano? Anyone who act in defense of his person or right, provided that the following circumstances concur. Ibig sabihin, no, kailangan nakapattern ang ating gagawing pag self-defense dito po sa mga usaping nakalagay sa nababasa ninyo dun sa number 1. Meron pong 3 bagay ang binabanggit dito. Yung una, unlawful aggression, na siya naman bibigyan natin ng pansin sa mga susunod nating pag-aaral, ano? Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Yan. Yung pangatlo, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Ang tatalakayin po natin ngayon pong pagkakataon pong ito ay yun pong ikatlo. Kasi yung una at ikalawa, yung unlawful aggression at saka yung reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it, ito po ay na-discuss na natin nung mga nagdaang pagkakataon. No? Yan. At maglalagay din ako ng isang focus sa pag-aaral tungkol po sa dalawang ito. Okay? So ngayon naman, dahil hindi natin natalakay yung ikatlong bahagi doon sa nauna nating pag-aaral, ngayon naman natin siya tatalakayin. Yan, yung lack of sufficient, lakihan natin. Lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Tandaan po natin, mga kaibigan, mga kababayan, kapag ang ating gagawing pagdepensa sa ating sarili, yung ating self-defense, ano, ay hindi pumasa sa 3 ito, kayo po ay malalagay na sa peligro sa usaping pangkorte. Dapat naaayon sa batas ang atin pong gagawing pag-aaral ng self-defense kung kayo po ay nagma-martial arts. Ano po? Tandaan natin na ang scope and limitation lamang ng akin pong papaksain ngayon ay tungkol dito sa martial arts, sa self-defense. Ano po? Dito ko lamang po kayo muna kukulungin. At bilang pagpapaliit ng atin pong scope ay pupuntahan lamang natin yung pangatlo, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Ayan, ibig sabihin, ano, ito po ay tumutukoy sa kakulangan ng sapat na pang-uudyok, ano, yan, sa bahagi ng isang taong nagtatanggol sa kanyang sarili. Kapag ka hindi nanganganib ang ating buhay at wala tayong sapat na tawag dito,
walang sapat na sitwasyon para tayo ay para manganib ang ating sarili, hindi dapat tayo makikipagpunyagi o makikipagtuos sa pamamagitan ng pisikalan. Siguro liwanagin natin yan, mga kapatid at mga kaibigan. Now, gusto ko maunawaan ninyong mabuti, mga kapatid, itong pinag-aaralan natin sa konsepto ng martial arts, ang lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself ay nangangahulugan po ng isang tao na gumagamit o marunong sa martial arts bilang self-defense, ay dapat ilagay niya sa tamang sitwasyon. Kapag walang sapat na dahilan o walang sapat na pag-uudyok para ikaw ay magsagawa ng aksyon laban doon sa inaakala mong kaengkwentro, ay wag na tayong gagawa ng aksyon. Kasi pag tayo gumawa ng aksyon, na wala namang sapat na dahilan, hindi po self-defense ang tawag po doon. Okay? Kaya yung ating nalalaman sa martial arts, wag natin pong ipang-aabuso sa atin pong kapwa. Tandaan natin, self-defense. Gagawin lang natin ang pagtatanggol sa sarili kung nanganganib ang atin pong buhay, kung tayo ay masasaktan. Yan, dito lamang natin kailangan ang self-defense. Okay, para lubos ninyong maintindihan, mga kapatid, mga kaibigan, sabihin na natin tayo ay nasa akto na. Nasa akto na. Sa akto na atin pong ilustrasyon, dapat kilalanin natin ang sitwasyon. O ibig sabihin, analisahin natin yung sitwasyon. Kailangan ko na bang ilabas yung aking martial arts? Yan. O hindi ko kailangang ilabas ang aking martial arts? Yan. Dapat alam natin yung sitwasyon. Ano po? Yung bang uuriin natin, pwede ko na ba siyang bakbakan dito? Yan, mahalaga po kasi yung ina-analyze natin, yung sitwasyon. Kasi kapag nagkamali tayo, nagkamali tayo ng aksyon, malalagay tayo sa peligro. Malalagay tayo sa usaping pangkorte, o kaya'y usaping pangbaranggayan o anuman. Abay, nakakaya po sa isang martial artist na siya pa yung itinutuwid, sa halip na siya yung magiging ehemplo ng mga nasa paligid sa kanya. Yan. Kaya mahalaga na malaman natin kung kailan at bakit mo kailangan ng gamitin ang iyong kasanayan. Yan. Kung ang iyong iniisip na halimbawa ay kalaban, kaengkwentro, o kaya'y bumubuli sa atin, ay hindi po nagbigay ng sapat na pag-provoke. Tulad halimbawa nang hindi naman siya nagbigay ng nakapapaminsalang pag-atake sa atin, hindi natin gagamitan ng martial arts. Hindi tayo makikipagbuno, hindi tayo makikipagbakbakan. Kasi nga yung paggamit ng martial arts, dapat ilagay natin sa ayos, at ito'y dapat na maging makatwiran. Kasi kapag hindi ito lalabas na self-defense. Halimbawa? Kilalanin natin sitwasyon, analisahin natin sitwasyon. Halimbawa, pinitik ka sa tenga. Pinitik ka sa tenga kasi binubuli ka. Ngayon, nung pinitik ka sa tenga, ginawa mo, binali mo kaagad yung kanyang kamay. Binali mo yung kanyang binti. Sa tingin nyo ba,
may sapat bang pagpuprovoke para gamitan natin ng martial arts yung kaengkwentro natin na pumitik sa ating tenga? Hindi po. Hindi sapat. Nagamitan natin siya ng self-defense. Yung ginawa niyang pagpitik sa tenga, tapos binalian natin siya ng kamay, binalian natin ng paa, hindi po self-defense po yun. Hindi self-defense po yun. Yan po ang ating tatandaan. O di naman kaya, inambahan ka ng suntok. O amba lang, inambahan ka ng suntok. Pag amba niya ng suntok sa'yo, tinap mo kaagad yung kanyang lalamunan, no? Pag tsak mo sa lalamunan, inihagis mo. Hindi self-defense ito. Okay? Yan. Hindi ito self-defense. Kayo po ay mauuwi sa hindi ninyo nanaising sitwasyon. Kaya maraming mga martial artists ngayon sa halip na akala nila tagtanggol sila sa sarili, nasaan sila ngayon? Nandun sa kulungan, bumubuno ng mahabang panahon. Ang isang pagkakamali pwedeng mapariwara o masayang ang ating buhay sa mundong ito. Kaya huwag mainit, huwag padalos-dalos, analisahin, kilalanin natin ang sitwasyon. Kaya nga meron sa ating batas di ba? Kaya nga yung lack of sufficient provocation, ito po ay isang napakagandang legal na konsepto. Na dapat ay makita natin na kapag walang sapat na dahilan o walang sapat na insentibo na gagawin sa iyo ang isang tao, ay huwag kang magre-react ng brutal. Yan. Sana po ay nasasakyan po ninyo. Pinitik ka lang, sinuklian mo ng karahasan. Walang self-defense nangyari dito. Kapag ka nagdemanda, talo ka pa sa korte. Biro mo, pinitik ka lang Kaya nga sabi, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Walang sapat, hindi naman nanganganib ang iyong buhay. Pinitik lang yung tenga mo, inambahan ka lang. Ginawa mo, ni-roundhouse mo sa leeg, di bali ang leeg. Pero pinitik ka lang, inambahan ka lang, binalian mo ng leeg. Walang self-defense dito, mga kapatid, mga kaibigan. Ano pinakamagandang gawin? Ang umatras sa anumang ganitong uri ng sitwasyon. Yan. Dapat tayong umiwas sa away. Dapat nating kontrolin yung ating emosyon. Marami kasi martial artists tingnan nila magagaling na sila Ngayon kapag natitigan ng masama, yung pride nila tumataas di ba? Ang taas ng pride Tapos nagki-create na ng mga pagpaplano sa kanyang isip. Gumalaw lang to ng di maganda, babibigyan ko talaga to Di ba may mga ganyan? Sige, kumilos ka. Sige, kumilos ka. Isang hakbang mo, hatawin talaga kita. Di ba? So, may pagpaplano, pero hindi ito nararapat, mga kapatid. Ang pinakamagandang pagpaplano, umiwas sa away. Kontrolin ang emosyon. Ibaba ang pride. Yan ang maganda sa isang martial artist. Yung mga martial artist, na nagtataguyod ng sapat at tunay na disiplina, hindi niya gugustuhin ang away o kaguluhan. Yan. Kaya lagi natin tatandaan yon. Kapag ang isang tao walang sapat na provocation o wala siyang sapat na aksyon para tayo ay manganib, kundi binubuli lang tayo, tinitigan lang tayo ng masama, pinitik lang yung ating tenga,
Ano? Oh. Dinidibdib-dibdiban lang tayo. Ang maganda rito, umiwas tayo sa labanan. Ano po? Yan. Huwag na tayong gumamit ng pisikal na puwersa. Yung iba kasi dyan matapik lang yung katawan na ganun lang sa dibdib talaga namang kung makapag-react ganun-ganun na lang ano? Hindi ho self-defense yan, mga kapatid. Yan ay pang-aabuso sa inyong nalalamang disiplina. Yan. Pagriyurak po yan sa inyong dangal. Ano po? Pwede mo namang sabihin bilang pagkontrol ng iyong emosyon, pagbaba ng ating pride, pag-iwas sa anumang gulo. Pwede naman nating sabihin hindi po ako lalaban. Di ba? Pasensya na po kayo. Kahit na wala tayong kasalanan, pasensya po kayo. Ang layunin natin, hindi tayo masangkot sa kaguluhan. O di kaya na may takbo hanggang may lupa. Takbo hanggat may tatakbuhan. Natawa nga kami doon sa isang kasi ginamit may gumamit ng termino yan, takbo hanggat may lupa. Pag sementado na raw ba, tatakbo pa ba? Lupa lang. Isang kasabihan na kailangan nating umiwas ng lubusan sa anumang kaguluhan. Yan. Kaya dito tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga kapwa ko martial artist dyan, ang umiwas sa away ay hindi po isang karuwagan. Ito ay inyo pong ikakabuti. Isa po yung makatwirang depensa upang hindi kayo masangkot sa anumang kaguluhan at mauwi sa hindi ninyo na naising kulungan o asuntuhan. Ang pagtakbo hindi nakakabawas ng ating pagkalalaki. Hindi rin ito nakakapag-alis ng ating nalalaman sa martial arts. Ang pagtakbo ay nagbibigay sa atin, tandaan po ninyo, nagbibigay sa atin ng karangalan bilang mga magigiting at tunay na mga martial artist. Ganyan po ninyo laging iisipin. Mas masarap na maraming kaibigan kaysa merong kang isang kaaway, di ba? Kaya nga napaganda ng ating revised penal code. Meron tayong guide. Nasa ilalim ng batas na ito, ay natututunan natin kung papaano natin tatratuhin tama yung ating mga nalalamang disiplina. Kung kailan tayo magkakaroon ng pisikalang pagtatanggol sa ating sarili, at kung kailan tayo dapat umiwas. Yan. Tinuturuan tayo na tayo ay maging isang mabuting ehemplo ng ating pong lipunan. At lalo tigit, maging maayos tayo sa paningin ng ating pong Panginoong Diyos. Ngayon, pansinin ninyo ang talatang ito. Buhat sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, talata ay 1. Ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng poot. Ngunit, lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Napansin ninyo yung banal na kasulatan natin? Sa mga panahong tayo ay binubuli, sa panahong tayo gusto nilang magalit. Sabi sa atin, yung malumanay na sagot nakapapawi ng puot. Anong sabihin natin pasensya na po kayo, hindi po ako lalaban. Yan, hindi yung
Nasagasaan kasi yung pride mo eh. Ha? Mas mataas pa yung boses mo sa boses niya eh. Ha? Tinutokso ka lang eh. Pabalang ka kung sumagot naman. Oh, kasi iniisip mo, pag pumalag ito, yayariin mo ito. Bibigwasan mo ito. Ha? Oh. No. Di ba ganun kumisan? Kaya nga, nakakalungkot nga isipin eh, kung sino pa yung may alam sa martial arts, no? Kung minsan siya pa yung nagdudugtong ng ningas eh. Ha? Siya pa yung siya pa yung umuusok na eh. Pinauusok pa niya lalo eh. Ha? Oh. Natitigan ka lang. Oh? Aba, pakiramdam mo parang inapakan ka. Ngayon gagawa ka ngayon ng mga pabalang na pagsagot. Ha? O, magsasalita ka ngayon ng mga matitigas na salita. O, kasi iniisip mo, pagka ito pumalag, bibigwasan ko to, babalian ko to eh. Ha? Babakpisin ko to eh. O, yan. Attitude. Attitude. Wala nang higit pat gaganda sa malumanay na pagsagot. Ha? Yan, tinuturuan tayo ng Biblia na maging low profile. Tinuturuan tayo ng Biblia na tayo mga martial artist, tumayo tayo sa kasakdalan para tayo ay makaiwas sa anumang kaguluhan o mga asunto. Ano po? Yan, napakaganda ng ating pinag-aaralan, mga kaibigan, mga kapatid. O ano pa sabi? Yan. Dito sa aklat ng Epeso, sa Kapitulo 4, talatay 32, ganito naman ang ating mababasa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Ang magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Ayan, piniti ka sa tenga. Oh. Ay di maging mahinahon ka. Oh, pagsalitaan mo ng maganda, maging payapa ka. Oh, kasi nga yung malumanay na sagot nakapapawi ng suot eh. Nakapapawi ng puot eh. Oh, dapat anya tayo'y maging mabait. O, ano naman na magiging laban talaga sa atin nung hindi nag-aral ng martial arts? Isang pitik lang natin dyan eh. Wala naman talagang kalalagyan yan eh. Diba? Pero, hindi tayo nag-aral ng martial arts. Hindi tayo nag-aral ng self-defense para ipang-abuso sa ating kapwa. Nag-aral tayo o nag-aaral tayo para tumaas ang atin pong disiplina. Kaya sabi rito sa Epeso, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Bila mo tinitigang ka eh, sinapok mo kagad sa nguso, di patigilagid talsik, di ba? Binanata mo ng elbow strike, naku, talaga namang pisa yung ilong eh. Asaan ang kaawaan? Wala. Di ba? Binalda mo eh. Pinasabog mo yung mukha eh. Asan doon ang malakristiyanong pag-uugali? Di ba? Kaya sabi sa atin ng Biblia, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Maging mapagpatawad tayo. Patawarin natin. Total pitik lang naman ang ginawa sa tenga natin eh. O kaya sinaltik lang ng ganun dibdib natin eh. Na yung buhay naman natin di naman malalagay sa peligro. Umiwas tayo. Lumayo na tayo doon sa lugar na yon. At pagkatapos patawarin na natin. Huwag tayong magtatanim ng sama ng loob. Yung iba dyan eh talagang tsatsambahan ko to sa daanan niya. Makita ko to talagang runhousing ko to eh. Di ba may mga ganyan? Wag, hindi na tayo para dyan. Dapat nagiging matured tayo. Pagdating sa kalinangan,
ng pag-aaral ng martial arts, dapat hindi tayo padalos-dalos, nagiging matured tayo. Ang ating disiplina, pinatataas natin ng antas. Nagiging mapagpatawad tayo. Sabi nga rito, magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Diba? Napakaganda, mga kapatid. Kaya purihin natin ang Panginoon. Lagi tayong binibigyan ng guide. Naglalapat ang Panginoon sa ating batas panlupa dito sa Revised Penal Code, na nakikita ninyo na lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself, at doon sa mga salita ng Diyos na atin pong nabasa. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, gamitin natin ng maayos yung ating mga nalalamang disiplina. At huwag ninyong kakaligtaan, bago kayo lumabas ng inyong mga tahanan o saan man kayo pupunta, lagi kayong mananalangin na kayo ay hulugan ng Panginoong Diyos ng kapayapaan ng isipan. Kung kayo'y mainitin ng ulo, hilingin ninyo yan sa ating Panginoong Diyos. Kung kayo'y madaling magalit, hilingin ninyo sa ating Panginoong Diyos na kayo'y tulungan niya at magkaroon kayo ng pagkokontrol sa inyong sarili. Kaya mga kapwa ko, mga martial artist, saan mang disiplina o club kayo naroroon, gamitin ninyo ang inyong nalalaman sa isang maayos at kapaki-pakinabang na pamamaraan. Binabalik natin ngayon pong hapon ang pagluwalhati at papuri sa atin pong Panginoong Diyos. Tayo pipasambatala manalangin. Let us pray. Dakila po at mahabagin namin Diyos, maraming salamat sa isa pong aralin na amin pong napagsalusaluhan. Hangad po namin na patuloy niyo po kaming gagabayan, iingatan sa lahat ng amin pong mga lakad. At sa tutuwina, kayo po ang maitaas sa aming mga buhay. At ang inyong kalwalhatian ang siyang makita sa amin. Binabalik namin ang aming papuri, pasasalamat, gayon din po ang paghingi ng aming kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pamamagitan ng napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Isa pong masaya at maligayang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Hasta la vista! Viva el Señor! Mispa sa inyong lahat. Chukbok Hamnida!